Ito ano, para sa mga nagtatanong ng mga kababayan natin na paparating na dito at meron ng mga legal status na magtrabaho dito sa Canada o kung ano man yung status ninyo na paparating dito sa Canada, kailangan po na malaman ninyo ito dahil napakahalaga ng mga numerong ito sa buhay ninyo dahil halos sa lahat ng transactions ninyo, legal transactions ninyo dito sa Canada ay kakailanganin ninyo ang mga numerong ito. Napag-usapan na natin yung mga bagay nito noong mga nakararaan pero pahapyaw lang at bibigyan ko ng linaw kung bakit kailangan natin at kung saan tayo makahanap ng mga ganitong numero. So sabi po ng CIC News, how to get a social insurance number in Canada ni Vimal Siva Kumar. All Canadian residents need a social insurance number or SIN to work in Canada and receive most government benefits and services. Specifically, this number must be provided to your employer so they can facilitate and manage access to important government programs such as employment insurance or EI and the Canadian or the Canada Pension Plan or the CPP. In Canada, any citizen or resident aged 12 or older may apply for SIN. In the case of children under 12 years old and adults in the care of others, Service Canada allows parents or legal guardians and legal representatives to apply for SIN on behalf of these individuals. Each SIN is a unique 9-digit number issued by the Service Canada to every citizen, permanent resident, and temporary resident. So tulad po ng binanggit, lahat, all walks of life, kailangan magkaroon ng SIN to receive the services, benefits from the government. At napakahalaga nito sa atin, may tinatawag tayong BIR number o yung parang pinaka-tax number natin o individual tax number natin. Dito naman, meron tayong social insurance number. Napakahalaga nito dahil dito lahat napapasok na information about you sa taxation, sa lahat ng mga services na gagamitin o magagamit ninyo balang araw. Katulad ko, nito lang man nakaraang panahon, sabi ko nga nito na nakaraang buwan, ay halos mapudpod yung kapipindot ko ng mga numbers na ito. It's because kailangan ko ito sa lahat ng transactions ko sa pag-apply ng employment insurance. Employment insurance, ibig sabihin, binanggit ko noong nakaraan, na kahit na wala akong trabaho ay binigyan ako ng pera o binibigyan ako ng allowance ng gobyerno kahit na hindi ako pumapasok kasi nag-apply po ako at hindi nga po ako nagtatrabaho. So may pera ako. So isa yun sa mga kahalagahan ng tinatawag nating employment insurance kasi magkakapera ka. No? In the sense na habang tatrabaho kasi, nagbabayad ka ng tinatawag nating employment insurance. So napakahalagang very minimal na employment insurance pero pag nawalan ka ng trabaho, ito ang sasalo sa'yo. Pangalawa, yung tinatawag nating government services. Mga government services, binanggit na rin natin yan. Para sa mga bago dito sa ating channel, ay balikan niyo yung mga vlog natin para hindi po kayo mawala. No? So binanggit ko na roon yung mga kahalagahan ng yung tinatawag nating services. For instance, sa hospital, pagpunta po ninyo doon o may mga papers kayong pupuntahan doon, ang tinatanong nila usually the SIN kasi yung tinatawag natin o kaya naman yung health card ninyo, health card number, nandun lahat, papasok doon. O kaya naman, papunta kayo sa isang government office, ang tatanungin sa inyo, what is your SIN? Pupunta kayo ng bangko, tatanungin doon, what is your SIN? Para makita nila yung record ninyo doon sa CRA kung tawagin natin. O kung katubas sa Pilipinas, it's the BIR, no? Yung taxation body. Parang natumutulong naman ano, sa pagpapaandar ng sistema ng taxation kung tawagin natin. So, ganun. Isa lang ngayon. Dalawa lang yun sa mahalaga, no? Siyempre, sa tinatawag nating mga employer ninyo, kailangan po ninyo ng SIN. Bago kayo pumunta at magpatuloy sa tinatawag nating trabaho ninyo, always secure your SIN bago kayo magsimula ng trabaho. Usually, habang tatrabaho kayo, wala pa kayong SIN, usually, papupuntahin kayo ng employer ninyo o kaya naman bago kayo magtrabaho, mag-secure na kayo, pumunta kayo sa Service Canada o mag-apply kayo online, pwede rin yan. At bibigyan po kayo ng tinatawag nating SIN. So, usually sa Service Canada ina-apply ito at madali lang yung magiging proseso kasi within, pag upo mo doon, tatanong lang mga information. Kung halimbawa, baguhan ka, tatanungin lang yung immigration papers mo, passport, ID, something like that.
And then, mabibigyan ka na ng SIN. Tapos ito naman yung ibibigay mo sa employer mo, at employer naman, doon papasok yung EI mo, and of course, yung Canada Pension Plan. Ano? Papasok yun, obligado na pasukan nila yon. So, ganun po ang kahalagahan ng SIN. So, ilan lamang po yun. Ano? Applying for SIN can be done online, in person, at the Service Canada location, or by mail. However, application requirements may vary slightly depending on the application situation. For example, Service Canada requires different documents if an applicant is applying for themselves or on behalf of someone else. Additionally, application requirements will vary based on the applicant's status in Canada, whether they are citizen, PR, or temporary resident. Note, Employment and Social Development Canada advises temporary residents and PRs or permanent residents in Canada to apply for an SIN within 3 days of when they begin to work. ESDC says that a person can begin working in insurable employment only once they apply. In any situation, all submitted documents must meet the following criteria. They must, ito po, tandaan niyo po ito, be valid digital copies of original documents, be clear, legible, and complete, displaying the entire documents including the borders. B in English or French. C translation requirements if your document is in another language. Yun na, pero kami po noon, ang ginawa namin, hindi po kayo, pero kung malayo kasi sa Service Canada, you can do it online. O kaya naman by mail. Pero dito kasi sa amin, usually sa mga syudad, malapit lang naman, pag nakarating na kayo dito sa Canada, halimbawa, kayong mga nagtatanong at may mga balak makarating dito, kung halimbawa, magtrabaho dito, kung halimbawa, nasa vicinity nyo lang yung Service Canada, punta na kayo doon, and then you can do it like, parang walk-in, parang gano'n, no? At madali lang naman itong gawin at may bibigyan nila ito sa inyo agad-agad. So, gano'n lang po yung application ng SIN. Huwag po kayong kabahan, kailangan lang po nila ng mga documents niyo, legal documents niyo dito sa Canada. The following will outline the requirement documents when applying online for SIN as a TR, permanent resident, or a TR, temporary resident in Canada. So, permanent resident scenario, applying for yourself, PR, and online. Primary identity document, ito yung mga sumusunod, PR card, o kaya naman, or any immigration, refugee, citizenship Canada or Citizenship and Immigration Canada card. Confirmation of Permanent Residence or COPR, kailangan po nila niyan. Pwede po ninyong dalhin. At ang secondary naman po, pwedeng passport and Canadian Provincial or Territorial ID card or driver's license or any other Canadian government-issued ID. So, ang dinala lang po namin noon ay yung COPR and then yung passport namin, no? So, para naman po sa temporary resident scenario, applying for yourself, temporary resident online, ang primary identity po, document na kailangan nila ay yung work permit, kung kayo po ay work permit status, study permit kung kayo naman po ay estudyante, visitor record issued by RCC or CIC, kung kayo po ay visitor na nangailangan po ng SIN, diplomatic identity card, o kaya naman alongside, sabi po dito, work authorization issued by Department of Foreign Affairs, Trade and Development. So, kung kayo po ay nasa ganitong estado, no? So, usually po sa online at saka sa in-person, halos pareho lang naman po yung mga requirement na binanggit natin, yung mga identity document natin. Kung kayo po ay talagang gustong manigurado na kailangan nyo yung mga, anyway, ano naman po yan, nasa website naman po yan, ano? Pero ang mahalaga dito ngayon, you have na idea na mahalaga talaga yung tinatawag nating SIN pagdating po ninyo dito. Isa sa mga dapat ninyong unahin pagdating po ninyo ng Canada, kayo pong mga daparating as worker, tulad po namin, at saka ng mga permanent resident, kailangan din po nila yan, ay yung tinatawag nating SIN. Napakahalaga nito dahil dito papasok lahat ng tinatawag nating, kumbaga ito magkukonect sa lahat. Ano? Karamihan sa mga establishments, hinahanap po ay SIN. Pero dati nagbibigay sila ng ID, pero ngayon ay ano na lang, papel na lang. Pakaingatan po ninyo yung papel na yon dahil tatandaan nyo po yung number ninyo, nasa gitna lang yun, no? Parang 3699 ba? Hindi ako nagkakamali, na number na nasa gitna lang ng papel, no? Na nakalagay lang doon, itago nyo pong mabuti ito at huwag nyo pong
wawalain dahil pero kung gagawa noon po kayo ng account ninyo sa Service Canada, matatagpuan nyo naman po ninyo doon sa account ninyo na gagawin ninyo sa Service Canada account yung SIN ninyo, nakasulat naman po doon. So ang mahalaga lang po, I'm giving you at pwede nyo pong i-print ito ng countless, many times, no? Pero sabi ko nga, ito ay sagradong number, you have to keep it. I hope nakatulong itong video natin ito. Although sabi ko nga, napagtuunan natin ng pansin ng nakararaan, pero ginawa nating isa para na sa ganun, meron tayong specific na video para balik-balikan niyo kung gaano kahalaga ang SIN. Yes! Sa mga kababayan natin na nagpaplanong makarating dito, magpupunta rito, at yung mga kababayan natin na may mga papel na napaparating na dito, yes, kailangan nyo po ng SIN, Social Insurance Number, na binibigay po ng government ng Canada. So muli, maraming salamat at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli po, paalam!